Magandang araw mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan. So sa paksa natin na gagawin sa umagang ito ay pinamagatan nito si Jesus ay tao at hindi Diyos. So ano yung mga reason na ating ibibigay bakit hindi Diyos ang ating Panginoong Jesucristo? Alam natin na sa panahon ngayon ang sangkakristyanuhan ay naniniwala na ang ating Panginoong Jesucristo po ay tunay na Diyos. At ito po ay isang malaking pagsalungat sa unang kautusan, sapagkat ang unang kautusan ay nagtuturo na meron lamang nag-iisang tunay na Diyos, na huwag tayo magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa Diyos na Ama. At yan ay mababasa sa Exodo 20 talatang 3. At ating bibigyang pansin sa ating pagtatalakay na ito kung bakit hindi Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. Mayroon lamang ilan na mga katangian na ipapakita natin na inilalahad ng banal na kasulatan sa pagkakilanlan ng Diyos. Ano ba yung mga katangian na meron sa Diyos na wala sa ating Panginoon Jesucristo? At kung ano naman ang katangian ng tao na hindi makikita sa Diyos o wala sa Diyos. Uunahin po natin sa panig ng Diyos, ano yung katangian ng Diyos na wala kay Kristo. Ang una mga kapatid ay ang Diyos po'y walang pinagmulan. Sabi sa Psalms 90 verse 2, "Before the mountains were brought forth, or ever thou hadst formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, thou art God." Sa Tagalog, bago nalabas ang mga bundok o bago mo nilikha ang lupa at ang sanglibutan, mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Ito'y nagpapahayag na ang Diyos ay wala pong pasimula at wala ding hangganan. Wala siyang pinagmulan. Hindi natin alam, hindi natin maabot ng ating kaisipan kung saan nagmula ang Diyos. Ang binanggit dito ni Haring David na ang Diyos ay Diyos na bago pa man magkaroon ng mga bundok. Ang Diyos ay Diyos na bago pa man maitatag ang sanlibutan. Kaya siya ay mas matagal na umiiral kaysa sa sanlibutan na ito. At tinatawag nga na walang pinagmulan. O isang kalagayan ng Diyos na siya po ay walang pinagmulan. Ang pangalawa, ang Diyos po ay walang kamatayan. Ang sabi po sa unang Timoteo 1:17, "Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen." So ang Diyos mga kapatid ay walang hanggan. Ang sabi sa Tagalog, ngayon sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita, sa iisang Diyos ay ang kapurihan at kalwalhatian magpakailan-kailanman siya nawa. So maliwanag dito na ang Diyos po ay wala po siyang kamatayan. Yan ang isa sa mga katangian po ng isang Diyos na tunay. At sa 1 Timothy 6:16, "Who only hath immortality, dwelling in the light which no man can approach unto, whom no man hath seen nor can see, and to whom be honor and power everlasting." Siya lamang ang walang kamatayan. Napakalinaw po dito na only hath immortality. Who only hath immortality. Siya lamang, ang Diyos lamang po ang walang kamatayan. Nanananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sinumang tao o nakikita man. Sumakanya nawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggan. So ang Diyos mga kapatid ay bukod sa wala siyang pinagmulan, ay wala din po siyang kamatayan. Wala din pong hangganan ang kanyang buhay. Ayan po ang ating makita at maunawaan, no? Sa pangalawang katangian po ng Diyos. At ang pangatlong katangian po na meron ang Diyos na wala sa ating Panginoon Jesucristo, nalalaman po ng Diyos ang wakas. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Alam niya ang wakas. Ang sabi sa Isaiah 46 verse 10, "Declaring the end from the beginning, and from ancient times the things that are not yet done."
So ang ating Panginoong Diyos mga kapatid ay nakakaalam ng mga bagay. Yung mga bagay na hindi pa nangyayari ay alam na niya. Naidideklara niya na kahit nga ang kawakasan. No? Simula pa lang sa pasimula ay naideklara niya na at nalalaman niya na ang kawakasan. At ang kalagayan o katangian ito ay wala po sa ating Panginoong Hesukristo. Ano po? So dito sa tatlong katangian na ito na meron ang Diyos, una, ang Diyos ay walang pinagmulan. Pangalawa, ang Diyos po ay walang kamatayan. At pangatlo, ang Diyos ay nakakaalam po ng wakas. Ang mga nabanggit dito ay wala po ito sa ating Panginoong Hesukristo. Tingnan natin. Si Jesus po ay may pinagmulan. Ang sabi po sa Juan 8:42, sinabi sa kanila ni Jesus, kung ang Diyos ang inyong Ama, ay inyong iibigin ako sapagkat ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos. Sapagkat hindi ako naparito sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. So napakaliwanag mga kapatid na ang ating Panginoon Jesucristo po ay mayroong pinagmulan. Samantalang ang Diyos Ama ay wala po siyang pinagmulan. Ang nag-isang tunay na Diyos ay hindi po nagmula sa kahit kanino man. Samantalang ang ating Panginoon Jesucristo, malinaw mismo sa kanyang bibig na siya po ay may pinagmulan. Sabi niya, ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos. At napakaliwanag po niyan na ang ating Panginoon Jesus ay meron pong pinagmulan. At sa Roma 8:34 naman, si Jesus po ay namatay. Alam naman nating lahat yan no? Kahit hindi na natin basahin nga alam naman ng bawat Kristiyano na sadyang namatay ang ating Panginoon Jesucristo. Subalit basahin natin ang Roma 8:34. Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay. Ayan, napakaliwanag po ha. Si Kristo Jesus na namatay. Oo, yaong nabuhay na mag-uli sa mga patay, na siyang nasa kanan ng Diyos, na siya namang namamagitan dahil sa atin. So napakaliwanag mga kapatid na ang ating Panginoon Jesucristo po, siya po ay namatay at siya po ay nabuhay na mag-uli. At ang ating Panginoon Jesucristo po, siya po ay binuhay na mag-uli ng Diyos. Yung Diyos po na walang pinagmulan, yung Diyos na walang kamatayan, yung Diyos na nakakaalam ng lahat ng mga bagay, lalo na ng kawakasan, siya po ang Diyos na bumuhay sa ating Panginoong Hesukristo. Napakaliwanag po niyan mga minamahal na mga kapatid. Ang sabi po rito sa Roma 14:9, sapagkat dahil dito ay namatay si Kristo. So, maliwanag ng ating Panginoong Hesukristo po ay talagang namatay. No? Idinidiin lang po natin na ang Panginoong Diyos ay hindi namamatay at klarong-klaro naman na ang Panginoong Hesukristo po ay namatay. At alam ng bawat Kristiyano na ang Panginoong Hesukristo ay namatay at muling nabuhay. Kasama yan sa doktrina at paniniwala ng bawat Kristiyano. Subalit, ang Diyos mga kapatid ay walang kamatayan. At napakaliwanag na ito po ay isang katangian na wala sa ating Panginoong Hesukristo. Ang pagiging immortal. At ang pangatlo mga kapatid, hindi alam ni Jesus ang pagbabalik. Mismo po yung kanyang pagbabalik hindi niya po alam. Ang sabi sa Marcos 13:32, but of that day and that hour knoweth no man, no, not the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father. Sa Tagalog, ngunit tungkol sa araw o oras na yaon, ay walang nakakaalam. Pansin niyo po walang nakakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kahit si Jesucristo, kahit ang ating Panginoon Jesus, kundi ang Ama lamang. So talatang ito ay nagsusuporta doon sa Isaias mga kapatid, na ang Diyos ay nakakaalam ng wakas. At dito ay muling pinagtibay na kahit ang mga anghel, kahit po mismo ang anak, ang ating Panginoon Jesucristo, hindi niya alam kung kailan siya babalik. Hindi niya alam kung kailan ang pagbalik niya sa lupa para kunin at tubusin ang mga mananampalataya. Hindi po alam ng ating Panginoon Jesucristo yan.
Sino lang po nakakaalam? Ang Ama lamang. Kaya dito'y maliwanag na makikita natin kung ano po yung kaibahan ng Ama sa Anak. Kung ano ang kaibahan ng nag-iisang Diyos sa ating Panginoon Jesucristo. Ang Diyos ay walang pinagmulan. Ang Diyos ay walang kamatayan. Ang Diyos ay nakakaalam ng wakas at kahit pa sa pagdating ng ating Panginoon Jesucristo, ang Ama pa rin ang nakakaalam. At yun po ang katangian ng Diyos na wala sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya yun ay katibayan na ang ating Panginoon Jesucristo po ay hindi Diyos. Sapagkat lahat ng katangian na nabanggit natin patungkol sa Ama ay wala sa ating Panginoon Jesucristo. For the conclusion, mga kapatid, isang katibayan na talagang ang ating Panginoon Jesucristo po ay tao at hindi po siya Diyos. Sa Juan 8:40 ang sabi ng Panginoong Hesus, "Datapwat ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos." At dito po'y maliwanag na sinasabi ng Panginoong Hesus na siya mismo po ay tao. Ang Panginoong Hesus mismo ang nagsasabi na siya po ay tao. At ang katangian po ng tao ay iba sa katangian ng Diyos. Ang Diyos po ay walang kamatayan, walang pinagmulan at nakakaalam ng wakas at kahit ng mga bagay na hinaharap. Samantalang ang tao, mga kapatid, may pinagmulan. Ang ating Panginoon Jesucristo may pinagmulan. Nagmula siya sa Diyos, nagmula siya kay Maria. Namatay, may kamatayan. At hindi niya alam kahit yung kanya pong pagbabalik. Hindi niya po alam. Ang Ama pa rin ang nakakaalam. Kaya talagang magkaiba po ang kalagayan at katangian po ng Diyos at ng tao. Unang Timoteo 2:5, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Ay napakaliwanag po. Kagaya na nabanggit kanina, nabasa natin na ang Panginoong Hesus ay namatay at nabuhay at siya po'y namagitan. Sa pagitan po ng Diyos at ng tao. Ay sino daw po siya? Siya po isang tao na namamagitan sa Diyos at sa tao. Kaya po napakaliwanag ng ating Panginoon Jesucristo po ay talagang tunay na tao. Hindi po siya Diyos. At ipinahayag po yan sa pamagitan ng mga talata na ating nabasa. At mga katangian na meron sa Diyos na wala sa ating Panginoon Jesucristo. Sa mga Gawa 13, 37, 38, ang sabi rito, "Datapwat yaong binuhay na mag-uli ng Diyos ay hindi nakakita ng kabulukan. Kaya maging hayag nawa sa inyo, mga kapatid, na sa pamamagitan ng taong ito'y ibinabalita sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan." Ay napakaliwanag, mga kapatid. Sabi rito na binuhay po ng Diyos itong ating Panginoong Jesucristo. So yung Diyos, siya yung nagbuhay sa ating Panginoong Jesucristo. Yung walang hanggan Diyos, yung Diyos na walang pinagmulan, walang kamatayan, at nakakaalam ng hinaharap. Siya yung Diyos na bumuhay sa ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi dito, maging hayag nawa sa inyo, maging hayag nawa sa atin, mga kapatid, nasa pamamagitan ng taong ito. Sino po yun? Ang Panginoon Jesucristo. Sa pamamagitan ng taong si Jesucristo ay binabalita sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya nga, mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, maliwanag na atin pong nakita ang pagkakaiba ng Diyos sa ating Panginoon Jesucristo. Ang mga katangian po ng Diyos ay napakaliwanag na ito po'y hindi tinataglay ng ating Panginoon Jesucristo o ng sinumang tao. At mismo ang ating Panginoon Jesucristo ay sinabi niya sa kanyang sarili na siya'y tao. At hindi niya po sinabi kailanman na siya ay Diyos. Siya po ay isang tunay na tao na naging masunurin, maibigin sa katuwiran, kaya siya'y kinalugdan ng Diyos. At itinalaga ang kaligtasan ng bawat mananampalataya sa pamagitan ng taong si Jesucristo. Kaya kahit ang kapatawaran ng ating mga kasalanan, kung tayo magsisisi, ang ating Panginoon Jesucristo po, mga kapatid, ay mayroon po siyang authority na ibinigay ang Diyos Ama na magpatawad sa bawat isa sa atin. Kaya nga siya ay naging ating tagapamagitan. Kaya nawa maging maliwanag sa bawat isang mga minamahal ng ating Panginoon Jesucristo ay hindi Diyos, kundi siya po ay isang tunay na tao.